kanilang ebidensya, ECOA report. Officer in charge pa lang si Binay ng Makati nang unang makatikim ng kasong korupsyon laban sa kanya. Nagbigay ako ng libre merienda para sa mga empleyado ko. Total naman, laging sabi, pagkataong gobyerno, pangkape. O, wala nang pangkape. Total naman, kaya namin. May pera naman kami. O, ano bang nangyari sa akin? Lahabla ko. Graft and corruption, ha? Ano mga graft and corruption? Alam ba, hanggang ngayon, nakabinbin pa yung kaso nun? Isa rin sa mga ibinabato kay Mayor Binay noon ang pagpapatayo niya ng 24-story na City Hall noong 2000. Sa taas nito, hindi ito pauhuli sa mga nagtataas ang gusali ng negosyo sa Makati. Moderno at malahotel ang konsepto at disenyo ng City Hall. Lahat ng transaksyon computerized. Maging ang pagtanggap ng reklamo at pagbabantay ng trapiko sa buong lungsod. Umabot ang City Hall sa halos 4 na bilyong piso na ipinangutang noon sa mga bangko. Noong 2006, nang sampahan ng ombudsman ng plunder, estafa at misappropriation of public funds na Mayor Binay at kanyang asawa, ni dating Makati Vice Mayor Roberto Brillante, kalaban ng alkalde sa politika. This is an urgent motion to resolve the criminal aspect of the complaint. Overpriced daw na mahigit 50 milyong piso mga partition, mga muebles at iba pang supply na ginamit sa bagong City Hall. Ano bang masama doon sa City Hall namin? Kasi isang policy ko, kailangan sa bawat ginagastusan mo, laging dekalidad. Hindi ba yung humurahin na ang pangit at hindi very functional. Isang sakong kaso na yung dinadaanan ko. Hindi man ako nasuspect Hindi naman ako, lalo na hindi ako napukumbit. Dahil sa talagang harassment lang yan. 2006 din ang lumabas ang isang suspension order mula sa Office of the President laban kay Mayor Binay, kaugnay ng aligasyon ng pagpapasweldo niya sa mga ghost employees. Nakabinbin pa yung pagtatanong kong yan. Sinususpindi na ako. Hindi naman ako papayag dyan. Sabi ko nga, isosoli ko na lang yung certificate ko na bilang abogado pagka ganito ang labanan. Dahil sa tama ako, nag-issue ng restraining order ng Court of Appeals. At pagkatapos, dinismiss yung kaso. Pero hindi lang kalaban sa politika nakasilip ng umano'y anomalya laban kay Mayor Binay. Noong 2001, naglabas ng special report ang Newsbreak magazine ukol sa yaman niya. Umabot umano sa 80 milyong piso ang hindi may paliwanag na yaman ni Mayor Binay. Kabilang umano sa unexplained wealth niya ang may 66 na hektaryang farm sa Rosario, Batangas. Sa Statement of Assets and Liabilities o SALN, idinideklara ang kabuoang yaman o net worth ng isang politiko. Noong 1989, halos 3 milyong pisong net worth ni Mayor Binay. Matapos ang 2 dekada, umabot ang kanyang net worth sa halos 44 na milyong piso base sa kanyang 2008 SALN. Nadagdag sa mga yamang kanyang idineklara ang isang bahay at isang lupa sa Makati, isang lupa sa Laguna, isang lupa sa Cavite at isang lupa sa Batangas. Bilang mayor, hindi lalagpas sa 53,000 piso kada buwan ang kanyang sweldo. Yung karamihan ng properties dyan, mahal ko yan. At saka yung ibang properties dyan, bago pa ako nasa gobyerno. Tsaka alam mo yan ang malungkot sa nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi ka pwedeng maghanap buhay ng iba. O ako, meron akong piggery. Yung nalalaman ko sa pamamahala, bakit naman hindi ko magamit na pamamahala sa aking negosyo? So, nandiyan naman yan, hindi naman tinatago yan. Pwede nyo hubang sabihin categorically na hindi po kayo ni minsan na tempt o naging korap sa inyong pamamahala? Yung temptation, hipokrito naman ng isang nasa gobyerno, kahit na sa anumang, kahit na sa private sector. Pagka yung temptation, laging nandyan yan.
Lagi nga yung demonyong nagtiattempt sa tao. Eh. Pero, ayan masasabi ko sa iyo, na yan na-overcome ko. No? Ang yun lang gumawa lang tayo ng distinction. Not necessarily for me. Kung walang kondisyon sa paglilingkod, at ito pagtanaw mo ng utang na loob, ano naman ang sama ba nun? Paano naman magiging graft and corruption? Kailangan doon yung bago mo ginawa, nanghingi ka, kung hindi ka magbibigay, hindi gagawin, ayun ang talagang graft and corruption. Sa kabila ng mga alegasyon ng korupsyon, hindi natitinag si Mayor Binay sa pagtakbo niya bilang pangalawang Pangulo. Magandang umaga po, Jojo Binay po. Salamat pare, salamat. Isa pa sa mga tinanong ko, ang tungkol sa pondo ng kanyang kampanya. Yung mga pondo po ninyo sa commercials, ito po ba'y personal, donation, magandang buhay? There was a time na itong, kasi meron kaming Foundation Day celebration. Mga 4 or 5 years ago, meron kaming infomercial. Nasaan na tayo sa Makati? Where are we now? How did we spend our money? Etc. etc. So kasama yun sa reporting on Foundation Day. Pagkatapos naman nung panahon lang sa Foundation Day, yung ibang infomercials ko ay sa tulong na ng mga kaibigan. May magkano na-monitor nyo ba kung magkano na inabot ng... Hindi na ako mag-ipokrito sa'yo, hindi ko naman kaya pasundan yan. Basta nagtagastos kami sa pamagitan ng tulong ng mga kaibigan. Pwede niyo pala sa personal. Anak ko, buti na lang wala ang misis ko Alam kong maglilingkod ako sa pamahalan. Kaya naman lahat ng academic preparations ginawa ko. Kaya naman nag-aral ako ng public administration. Kaya naman ako umattend naman kung ano-ano seminar. Handa ako yan sa pwesto yan. Ilang posisyon ang hinawakan ni Mayor Binay sa pamahalaan. Meron daw siya mga magagandang nagawa. Pero hindi may kakailang naging kakambal niya ang mga batikos at kontrobersya. Nasa mga botante na kung ipapasa siya o iluluklok bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Ako si Jig Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Matumal ang binta namin, ang aming tindahan, wala nang bumibili kasi madilim na.